Pinakabagong phone brand ngayong 2024, ito ay ang CMF Phone 1. Tara, try natin ito. So a few years ago, nagpakilala ang brand na Nothing with the Nothing Phone 1. Daming nabigla, ang daming nagulat, ang daming bumili ng phone na yun dahil nga sa kakaibang itsura at performance niya. Today, nilaunch ang CMF Phone 1. Para sa mga hindi nakakalam, ang CMF is sister brand or parang child brand ng Nothing, pero may mga slight differences tayo. For the CMF Phone 1, syempre pag-uusapan natin kung ano nga ba yung unique dito sa phone na to, kumusta nga ba ang performance niya sa phone. Pero syempre, bago tayo magsimula, subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At syempre, kung nagustuhan nyo yung video nito, i-like at i-share nyo na rin. For now, simulan muna natin by unboxing the CMF Phone 1. So looking at the box, very similar talaga siya sa mga Nothing phone. Yung mismong cover ng box ay close-up ng isang angle or aspect ng phone nila. And then nandyan yung model ng phone mo na para naka 8-bit or pixelated na font. Yung main difference niya compared to the Nothing phones, imbes na mas malaking box, ito very slim at saka small lang talaga. Pag tinanggal mo yung kanyang cover, ang bubungad kagad sa'yo ang Nothing Phone 1 covered in protective paper. Tapos may mga onting labels yan to explain kung paano nag-work ang CMF Phone 1 mo. Other than that, meron pa rin tayong mga documents, yung kanyang charging cable, at saka SIM ejector tool. Wala na tayong ibang contents dito sa box na to. So katulad ng Nothing phone and yung ibang mga premium brands na alam natin, hindi sila nag-include ng wired earphones at hindi rin sila nag-include or tinanggal na nila yung charger. Ngayon, dito na tayo sa CMF Phone 1. Looking at the design of this phone, definitely mapapalingon ka nga naman talaga kasi medyo kakaiba yung approach niya. Hindi siya parang Nothing phone na kita mo yung loob, yung mga circuit board na may parang pagka-steampunk na design at umiilaw na mga LED lights. Hindi rin siya yung mga katulad ng mga phones na na-release this year na either may glossy o kaya matte glass design. Medyo may sariling identity ang ating CMF Phone 1. Very close to the Nothing phone na may pagka-industrial yung look, pero mas doon tayo nag-focus sa mga metal aspects ng industrialist na design. Nakalabas yung kanyang mga screws, metal mostly yung mga nakikita nating parts, and then para sa mga hindi naman metal na parts, powder finish yan para magbuka pa rin talaga silang bakal. So medyo mag-focus tayo sa design ng CMF Phone 1 kasi andito talaga yung mga highlights ng phone na to. Unahin natin dito sa lower right corner niya yung bilog dito. May purpose din yung bilog na yan na tinatawag nilang accessory interface or accessory point. So basically, unscrew mo lang siya by twisting yung circle. Tapos kapag natanggal yan, pwede mo ngayong kabitan ng iba't ibang accessories ang CMF Phone 1. May available na case, strap o kaya stand na pwede mo mabili sa Digital Walker kung saan available din ang CMF Phone 1 para to accessorize your phone. Other than that, ito pa ang kanyang back design or actually, it is a case. So similar doon sa mga makalumang phone na gustong-gusto talaga natin, napapalitan natin yung mga exterior na case nila. For the CMF Phone 1, pwede mong i-unscrew itong 4 na screw doon sa mga different points ng phone mo at mapapalitan mo ang kanyang case. Available in different colors, black, blue, orange, at saka light green. Definitely meron tayong nostalgia trip na makukuha sa CMF Phone 1. If namimiss nyo yung ganong experience na talagang yung mismong phone nyo yung nagpapalit ng kulay, definitely ma-enjoy nyo yung CMF Phone 1. Meron pang other explanation yung CMF dito kung saan yung positioning ng screws niya hindi lang talaga random, more on to reinforce itong mga key areas ng phone mo, and then yung pagpapalit din kasi ng backside ng phone mo makes it easier para i-repair ang CMF Phone 1 mo. So kung mahilig ka mag-accessorize, gusto mo yung mas long term talaga, madaling ipagawa na phone, yung mga bagay na nami-miss natin doon sa mga lumang phones from 10 years ago or 10 years ago nga ba sila? Or 15 years ago, definitely, makukuha mo yon sa CMF Phone 1. So, ganyan, may pagka-industrial approach tayo na makikita din natin dito sa mismong camera design niya. Gumagamit siya ng parang powder finish na space gray na color para magmukhang metallic talaga yung sa camera setup niya. So, kung kayo ay naghahanap ng isang fresh take sa isang phone ngayong 2024,
Para sa akin, ito yung freshest of them all. Lalo na kung habol nyo yung industrial look talaga. Sa right side niya, nandiyan ang kanyang lock button. Sa left side, ang mga volume buttons. Then dito naman sa baba, ang kanyang speaker grills, USB Type-C port, at saka ang SIM card tray. For the SIM card tray, pwede kayo mag-dual SIM on this phone. Expandable din yung memory nyo up to 2TB. Yun nga lang, magte-take up ito ng slot sa inyong SIM card tray. May IPX2 rating din ang CMF Phone 1. So, hindi siya pinakamatibay na rating, pero at least may nakukuha tayo out of this phone. Syempre, hindi lang naman tayo all about the aesthetic. Doon rin tayo sa functionality at performance ng ating mga phone. Simulan muna natin sa kanyang display. At hindi rin naman nag-hold back dito ang CMF Phone 1. Nakakuha siya ng very premium display, 6.67-inch Super AMOLED, Full HD Plus na display, mataas yung refresh rate, and then syempre mataas din yung kanyang brightness. So kahit under direct sunlight, magagamit nyo ang CMF Phone 1. Naka-underscreen fingerprint sensor din siya, and kung papansin niyo, ginagamit niya din ang OS ng mga Nothing phone. Ngayon, dito naman tayo sa speaker, and para sa akin, isa to sa magiging compromise ng phone na to. Mono speaker lang to, malakas and clear siya even in higher volumes. However, ayun nga, for a phone at this price, madami siyang kalaban na naka-dual o kaya naka-stereo speakers na. For the battery naman, meron siyang 5,000 mAh battery, and upon testing, masabi ko nandun siya sa average to a bit above average compared to phones na na-release ngayong 2024. Upon gaming on this phone after playing for 2 hours ng Mobile Legends, max settings yan, max brightness and volume, bumaba ang battery niya up to 73%. And then, para naman sa PC Mark 3.0 na battery life, inabot tayo ng 17 hours. So, not bad for the CMF Phone 1. Again nga, dun siya sa above average na mga phone for battery life. Ito nga lang yung isa sa concern. Again nga, yung sinabi ko kanina, hindi sila nag-include ng charger for the CMF Phone 1. So yun, medyo mapapahanap lang talaga kayo ng compatible na charger para sa phone na to. Aside pa dyan, 33 watt yung charging speed niya. Yun nga lang, wala akong charger with that speed to test this one out. However, masabi ko from past experience, inabot tayo ng 1 hour usually para ma-fully charge yung mga phone with this speed. Meron siyang smart charging feature at saka custom charging. Smart charging kung sakaling inabot na ng gabi, babagalan niya yung pag-charge niya para mabawasan yung tendency niya na mag-overcharge, at saka custom charging naman para iset nyo kung saan yung limit kung saan niya pwedeng i-charge yung battery nyo. Yung feature niya ganito para lang talaga mas mapadali yung pag-preserve natin ng battery life or battery health ng ating mga phone. Mostly longevity or kaya phone lifespan talaga ang pinaka-focus ng CMF phone para sa atin. Pero syempre, yung mga habol pa rin talaga natin, hindi natin may iwasan. Katulad na lang ng camera. For the camera, sa likuran, meron siyang dalawa. Isang 15 megapixel Sony sensor na main camera, tapos isang 2 megapixel na depth sensor. Tinest out natin yan at ito ang mga result na nakuha natin. Masasabi kong isa ang CMF phone sa nakakapag-deliver ng magandang photos at its price point. No joke to guys, nagustuhan ko kung gaano kalinaw yung mga photos na natitake niya. Granted nga lang kapag kumuha kayo ng photos, initially medyo grainy or noisy yung mga photos. Pero once na ma-process niya na ito, talagang lilinaw at gaganda ng maigi yung inyong mga photos. Actually, natuwa ako kasi maganda yung balance ng contrast ng color at saka sharpness ng phone na to. Not over-sharpened para magmukhang artificial. Yung contrast niya at saka saturation enough para mag-pop out yung mga colors. Pero hindi naman overly done para ma-underexpose o kaya overexpose yung iba't ibang mga areas. Maganda din yung dynamic range niya kasi yung mga clouds hindi no overexpose. Kahit pa against the light ka, meron siya good enough performance para makapagbigay ng magagandang photos. Ang compromise lang again dito, wala tayong ultra-wide lens on this phone. So, nababawasan yung versatility niya when it comes to photography. Isa pa dyan, kapag nagzo-zoom kayo, maganda pa rin naman yung performance. However, mapapansin natin na kapag hindi ganun ka-abundant yung lighting, may tendency lang na maging grainy yung kanyang mga photos. If ever na magtitake kayo ng low light shots, masasabi ko definitely maganda pa rin yung kanyang performance. Automatic yung night mode niya, so hindi nyo na kailangang mag-worry about lighting. Tapos, maganda din yung pag-adjust niya sa mga low light situations. Walang overexposed, walang oversaturated. Yung pinaka-tendency niya na magtaas ng sharpness na for me, enough pa rin naman for a phone at this price. To be honest with you guys, pagdating sa photography, isa ang CMF Phone 1 sa nakakapag-deliver ng magandang photography. At kung mahilig kayo mag-take lang talaga ng pictures, definitely check this phone out.
For the selfies naman, yung pinaka napansin ko lang dito mataas yung kanyang contrast as opposed dun sa mas balance niya na main camera. So take note nyo na lang yan whenever taking photos on this phone. Ideally, dun tayo sa mas magandang lighting para ma-adjust niya na maayos ang kanyang contrast. Ngayon, sa videos naman with EIS, good enough naman ang kanyang performance at maganda yung colors ng kanyang video. So, masabi ko rin na for a phone at this price, meron siyang magandang camera performance. Kung naghanap kayo ng isang phone under 20,000 na maganda for both photo and video, i-test nyo ang CMF Phone 1 kasi masasabi ko hindi kayo madadisappoint ng phone na to. Ngayon, sa kanyang chipset performance naman. So for this phone, gumagamit siya ng MediaTek Dimensity 7300 5G na chipset. Tapos meron siyang 8GB of RAM and then 256GB of internal storage. Syempre, tinest out ko din ang phone na to at sa ating mga benchmarks, isa rin siya sa may mas mabilis na performance. Actually, from phones na na-release this year and last year, isa ang Nothing phone sa may pinakamatataas na chipset performance kung saan around 10 to 20% faster siya than most devices released in the previous year. So masasabi ko na even with chipset performance for phones at 20,000 pesos, may ibubuga pa rin ang CMF Phone 1. Syempre, naglaro tayo on this phone and natuwa rin ako sa aking experience. Maganda yung kanyang gameplay, very smooth. Nakakakuha ko ng matataas sa settings and even with a game like Genshin Impact, smooth naman yung gameplay ko. Masabi ko na for gaming, definitely hindi rin nagpapahuli ang CMF Phone 1. Thermal management is okay. Medyo uminat pa rin siya, given pa rin yun sa mga phones, lalo na kung mga Genshin Impact talaga nilalaro mo. Pero hindi naman ako naka-experience ng thermal throttle kahit mga ilang oras ako naglaro sa phone na to. So masasabi ko na confident naman ako pagdating sa kanyang performance. And kung sakaling na-entice ka na ng CMF Phone 1, magkano nga ba ang phone na to? Priced at 17,490 pesos, medyo may discussion tayo for the CMF Phone 1. So, things to consider before buying this phone. Unang-una, syempre, first phone to ng CMF. Although, mas tiwala tayo ngayon dahil galing siya sa brand na katulad ng Nothing na nakapag-deliver naman ng magagandang phones over the past years since its release. So, mas kampante na tayo for CMF Phone 1. Nakakatawa yung mga features niya that enable us to customize and personalize our phone at saka para mas madali din yung repair at saka longevity ng ating phone. Katulad ng mga smart charging, yung pag-unscrew ng backside niya para open talaga yung phone mo for repairs. So, meron tayong mga good points about the CMF Phone 1. Aside pa dyan, with regards to performance, hindi rin naman siya nagpahuli for phones at the same price point. Sa katunayan, mas mabilis siya with chipset performance and even in camera performance, ayun nga, maganda rin yung kanyang mga output. However, with compromises katulad ng kawalan ng ultra-wide lens, yung pagkawala ng kanyang charger at saka yung paggamit niya ng mono speakers, meron tayong mga dapat pag-isipan bago bilhin ang CMF Phone 1. Para sa akin, at this point, may pagka-novelty ang CMF Phone 1 kung saan masaya yung uniqueness at saka freshness na na-offer niya sa atin at saka yung magandang performance na kasabay nito. Meron din yung magagandang accessories na hindi mo talaga makukuha kahit kanino. So kapag meron kang CMF Phone 1, napaka-unique talaga ng experience mo. Unique in such a way na kahit yung mga issues niya, most likely magiging unique din para sa'yo. So maganda bang phone to for 2024? Yes, definitely. Kahit sinabi ko na may pagka-novelty ang phone na to, kung ang habol mo nga naman yung mga good points na sinabi ko at yung mga compromise hindi naman talaga deal breaker sa'yo at saka kaya mo naman enjoy ang CMF Phone 1, definitely go for this phone. Hopefully, katulad to ng Nothing phone na mag-pave ng way for other brands na mag-focus din sa mga qualities na na-offer niya. Katulad na lang ng interchangeable case, yung mas available na smart charging features, of course, yung uniqueness na meron talaga siya. Anyway, yun na ang masabi ko for the CMF Phone 1. Isang quite unique na phone ngayon 2024. Ang CMF Phone 1 magiging available sa Digital Walker at saka mga other sister brands nito. Lalagay ko yung link below para alam nyo kung saan nyo mahanap ang phone na to. Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na to para malaman kung ito na nga ba ang phone na dapat nyo kunin. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.